Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, nais ko kayong anyayahan na mas kilalanin at pahalagahan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating lipunan, ang mga katutubong Pilipino. Sila ang tagapag-ingat ng ating mayamang kultura, kasaysayan, at karunungan na bahagi ng ating pagkakilanlan bilang isang bansa. Sa presentasyong ito, tatalakayin natin kung sino sila, paano sila namumuhay, ano ang mga hamong kanilang kinaharap, at kung bakit mahalagang igalang at suportahan natin sila. At sila ay ang Hama-Mapon na isa sa mga indigenous people na matatagpuan in the Sulu Archipelago, particularly in Municipality of Mapon in Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia, and also in the province of Palawan according to UNESCO. Ang Hama-Mapon ay hindi gaanong pamilyar kagaya ng ibang indigenous group dito sa province of Palawan. Kaya samahan nyo akong talakayin ang kanilang place of settlement, pinanggalingan, pamumuhay at kanilang kultura at mga challenges na kanilang kinaharap. Pero bago ako magpatuloy, kaunting kaalaman. Alam nyo ba na ang ibig sabihin ng Hama ay people at ang Hama-Pon naman ay nakaindikit sa pangalan ng kanilang isla at itinatawag itong People of Mapon. At alam nyo rin ba na ang dating pangalan ng Mapon ay Cagayan de Tawi-Tawi? Ngunit, noong September 5, 1988, si late former President Corazon Aquino also signed a law na kilala as the Republic Act 6672, which remained the old name Municipality of Cagayan de Tawi-Tawi to the Municipality of Mapon, na ang ibig sabihin ay you forgive in their native language, Pulyon Mapon. Okay, proceed tayo sa place of settlement ng Hama-Mapon. Ang Hama-Mapon ay isa sa mga indigenous ethno-linguistic group. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ethno-linguistic group? Ito ay ang mga grupo na isang pangkat ng mga tao na may pagkakaparihong wika at kultura. Kadalasan, ang pagkakakilanlan ng grupo na ay nakabatay sa parihong lahi at wika. Halimbawa, ito ay ang mga Tagalog, mga Cebuano. Okay, isa sa mga indigenous ethno-linguistic group ang mga Hama-Mapon na matatagpuan sa island of Cagayan de Tawi-Tawi na Municipality of Mapon na ngayon. Parte rin ng mga Sama-Bajau na primarily live in the Sulu Archipelago, particularly in Tawi-Tawi, Palawan, and Sabah, Malaysia. Where do the Hama-Mapon originally live? Saan nga ba ang original na nakatira ang Hama-Mapon? Ayon sa aking pananaliksik, ang original place of settlement talaga ng Hama-Mapon ay sa Municipality of Mapon Island, probinsya ng Tawi-Tawi. Kung inyong mapapansin sa mapa na ito, ang layo ng Hama-Mapon Island patungo sa Bungaw, ang kapital ng Tawi-Tawi, ay may layong 262 km. Kung mapapansin nyo dito sa may green na arrow. 354 km naman ang layo nito sa west of Zamboanga City. 111 km naman ang layo nito pagdating sa Sandakan, Sabah, Malaysia, dito sa baba lamang. At 315 km northwest of Palawan. At ang postal code naman ng Hama-Mapon ay 7508 and located in the Sulu Sea. At mayroon itong 15 na barangay. At ang land area nito ay may tinatayang 181.29 square kilometers. Okay, pag-usapan naman natin kung saan naman nakasitil ang mga Hama-Mapon dito sa Palawan. Ang Hama-Mapon ay matatagpuan sa isla ng Bugsok at Balabac and southern part ng Palawan. Ganon din sa mainland area tulad ng Sopronio Española, Brooks Point, and Batarasa. Dahil dito, ang Hama-Mapon ay kinoconsidered bilang isa sa mga indigenous group in the province of Palawan dahil sa kaunti nitong populasyon in the province. Ayon sa population survey ng PSA or Philippine Statistics Authority in 2013, may tinatayang halos 10,000 na Hama-Mapon na nakasitel dito sa province of Palawan. Okay, naintindihan po ba? Patungo naman tayo sa ancestry of Hama-Mapon.
Ang ancestry ng Hamamapon ay deeply connected to Austronesian and Islamic influences. Isa sa mga original ancestry ng Hamamapon ay Austronesian roots, na isang malaking pamilya ng mga wika at lahi na kumalat sa Timog Silangang Asya at mga isla ng Pasipiko. Narito ang ilang halimbawa tungkol sa Austronesian roots ng Hamamapon. Pagdating sa wika, ang wika ng Hamamapon ay kabilang sa Austronesian language family, partikular sa sangay ng Sama-Bajau. Ayon sa aking pag-aaral, ang mga Austronesian ay nagmula sa Taiwan at unti-unting lumipat sa mga isla ng Pilipinas, Indonesia at hanggang sa Pacific. Kaya, pagdating sa kultura, kabuhayan, paniniwala at kaugalian ay deeply connected ito sa mga Austronesian. Tungo naman tayo sa Bornean influences. Bukod sa kanilang Austronesian root, ang Hamamapon ay malaki rin ang impluensya ng Borneo sa kanilang kultura, wika at kabuhayan. Katulad na lang ng kultura at pananamit, ang tradisyon ng kasuotan ng Hamamapon ay kalintulad ng mga taga-Sabah, Malaysia. Gumagamit ito ng makukulay na tila at bordang disenyo. Ganon din sa kanilang pananampalataya at ritual na palaking kawig ng mga katutubong Borneo. Example nito ay espiritu ng kalikasan, agimat at panalangin para sa kaluluwa. Ngayon, proceed tayo sa Islamic influence. Karamihan sa mga Hamamapon ay Muslim. Ang kanilang pagyakap sa Islam ay pinaniniwalaang nagsimula mga ilang siglo ang nakakaraan sa panangitan ng kalakalan at pakikipag-ugnayan sa mga Muslim at mga ngalakal mula sa mga karatig nitong bansa tulad ng Malaysia at Indonesia. So, sa Spanish and American colonial impact, bagamat hindi direktang naabot ng mga Espanyol ang Hamamapon dahil sa kanilang Islam, nagkaroon pa rin sila ng mga hindi direktang epekto mula sa Kristyanismong pinapakalat ng mga katabing lugar. Nagkaroon din sila ng kaalaman sa mga sistema ng buwis tulad ng sidula at pamamahala ng mga Espanyol. Ganon din sa colonial of American. Sa ilalim ng mga Amerikano, ipinapatupad ang English bilang opisyal na wika at nagkaroon ng mga paaralang pampubliko na magbigay ng bagong kaalaman sa mga kabataan ng Hamamapon. Okay, paano naman nakapunta ang mga Hamamapon ancestor dito sa Palawan? Ayon dito, ang Hamamapon ay nakapunta sa Palawan sa pamamagitan ng kanilang sasakyang pandagat na kumpit kung tawagin or motorboat na tumatagal ng 22 hours from Mapon, Tawi-Tawi to Palawan na may layong 220 kilometers. Kung inyong makikita, ito ang pinagkaiba ng kanilang kumpit noon or motorboat noon at ngayon. Ayon sa aking pananaliksik, may dalawang rason ang mga Hamapon kung bakit sila pumunta ng Palawan. Una, commercially trade kasama ang mga Chinese traders with their local products. Ito ay ang coconut products or copra. Siguro pamilya naman tayo sa copra. Ganon din ang rice, seafoods, and mga wooden clothes at mats. O tinatawag ito, ang mats ay ito yung banig. At pangalawang rason ay ang pagdala nito ng Islamic religion in the province with the Arab and Malay merchants. Substances of the Mapon people in Palawan. Substances of Mapon people in Palawan. According to a study by Casino, 1967, the Mapon subsistence of their survival was largely dependent on their natural environment. The Mapon rely on environment substances activities such as their traditional ecosystem or UMA, or multi-crop subsistence farming of the kubun, niyog, or monocorp market economic involving cupra production, padilaot and ngusaha, fish, and marine food gathering, and traditional trade lomi.
And traditional ecosystem or UMA, Jama Mapon family has adapted to this UMA culture by adjusting its planting activities to annual cycle of 2 rainy season. So, yung sa Jama Mapon daw po, na-adapt na nila yung culture ng UMA sa pagtanim, depende po sa dalawang cycle ng season ng ulan. The first rainy season, called Uwan taon, begins around June and last for about 3 months. So sa first rainy season nila, ito yung tinatawag na Uwan taon. Ito po ay nagsisimula sa June at nagtatagal po ng 3 buwan. The second rainy season or Uwan Pulian begins sometimes in November. So, sa second rainy season nila, it's tinatawag itong Uwan Pulian, and nagsisimula ito by November. The Jama Mapon plant their main crop during the Uwan taon and the minor crop during the Uwan Pulian. Major crops include rice and corn. Minor crops include cassava, coconut, sugarcane, purple yam, various vegetable and fruits, trees, beans, watermelons, eggplants, lara, small pepper, tomatoes, and lemongrass. Padilaot and ngusaha of fish and marine food collecting. The Jama Mapon people practices marine food collecting and fish and shell gathering. Since there are Sama Badjao people and sea nomads, they are considered expert hunting marine resources for food and